pinag-usapan na ngayon na ano ba yung Bicam pa din, itong si Ping Lacson, nagsalita to siya. Bali dalawang interview na napanood ko nito siya na consistent yung mga sinasabi nito. Una, sa napanood ko to siya sa may Net25 kay Ali Soto. May nasabi siya doon na tungkol nga doon sa Bicam na noon na sila pa ang nagiging senador ng 2018, ang Bicam na yon, ang budget noon ay para sa 2019. So nagkaroon sila ng problema noon na may mga insertion din ang nangyari. So in-interview siya doon sa kay Ali Soto, na kung masundan natin yung mga sinasabi niya. Ang layo ngayon sa nangyari nitong ng Kongreso ngayon kasi sila noon, iba talaga mga senador pag yung mga dati pa kasi hindi natin nakikita yung pagkaswapang. Ngayon kasi ang mga senador at saka congressman, swapangan. Kaya ang nangyari noon, hindi nagiging kontrobersyal yung Bicam nila kasi naagapan na nila nung sila mismo, hindi yung nakarating na sa presidente at saka na nakita na mayroon silang problema na naiwan dito sa Kongreso na may mga item na blanco. So nakita ngayon ni Congressman Ungab, kaya ito ngayon patuloy pa rin tong pinag-usapan, patuloy pa rin tong maraming nagtatanong nito kung ano ba talagang kahinatnan nito. Kung hanggat dito masagot ng Korte Suprema, hindi natin to malaman kung ano ba talaga ang tama nito o mali. So bago ko ipasok yung video ni Ali Soto na interview ni Ping Lacson, paki-subscribe po ang aking YouTube channel at saka tapusin nyo ang mga interview niya. Pag-usapan natin yung paano yung naintriga kami ni Patty. Sabi namin, bakit yung Bicam report na yan na linalabas, yung I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount. Pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag pumirma ka ng Bicam report, kasi alam niyo yung Bicam report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Although, pagdating sa plenary ng both houses at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung Bicam report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung eto na yung Bicam report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung Bicam, ibabalik sa Bicam yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa Bicam, mag-reconstitute yung Bicam at hindi i-ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng Bicam report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong para namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified Bicam report. So pinwestiyon namin ito. Pinagbigay alam namin kaagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami noon, Senate President Soto, Senator Drilon ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So,
kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So anong nangyari, masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun sa... Sana kung may nakakita ring senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya ring, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out? Ayun yung sinasabi niya na nag-inform sila na nga meron silang nakitang kakaiba. In-inform nila si itong si dating Executive Secretary ni President Duterte na si Medial Dia. Ito yung posisyon ngayon hawak ni Bersamin. Kasi si Bersamin ngayon ang Executive Secretary. So ito ngayon yun ang bali nila. Tapos si Salpanilo, yan din yung legal counsel. So ngayon naman ang legal counsel ni Bongbong Marcos itong si Enrile. So magkaiba talaga kasi nakita na nila dati na mayroong discrepancy. Kaagad-agad pinatawag nila si Drilon kasi abogado, kasi nga daw sila, hindi sila abogado. Matino ang pamamalakad nila dati kaysa ngayon. Imagine, naghanap sila ng kasama, si Franklin Drilon kasi abogado, di kumuha sila ng advice doon kung ano ba talagang dapat gawin. So, nasolusyonan yon. So, binito pa din ang 95 ba? Tama ba? Billion. Napakalaking veto na yun sa kasaysayan. Sa ngayon, malaki daw yung veto ni Bongbong Marcos pero hindi naman yun Hindi naman yun makikita natin na talagang seryoso siya dyan. Kasi nga, ito pa ngayon ang kontrobersyal. Yung akap nga, di niya tinanggal yun eh. So, bago ko ipasok ko yung interview naman niya sa DZRH. Ito yung pakinggan natin ngayon. Consistent ang sinasabi niya dito. At dito, niyo may pagtagpi-tagpi ang mga sinasabi ni Ping Lacson na hindi siya nagpaiba-iba. Pasok ko si DZRH. Nasa linya naman ho natin si Senator Panfilo Ping Lacson, dating senador na ngayon po humaharap uli sa bayan bilang kandidatong senador. Sapagkat sabi po ng ating kagalang-galang na senador na ito, yun hong nangyari sa 2025 budget na pinirmahan na ng Pangulo pero may lumabas na yung bicameral report ay maraming blanco na may pirma na ng ilang mga senador at mga congressman na kasama sa BICAM. Ang sabi ni Senator Ping, the Filipino people needs an explanation. Kaya atin nung inanyayahan, nagpapasalamat tayo sa pagpapaunlak sa atin ni Senator Ping. Senator Ping, magandang gabi po sa inyo. Si Henry Uri at si Karen Oyong. Good evening po, sir. Henry, Karen, magandang gabi at sa atin lahat, magandang gabi. Apo. Sen, bago po yung inyong mga reaksyon at siguro yung naisabihin sa ating mga kababayan at sa mga gumagawa ng budget, paki-educate nyo nga muna po kami ng kaunti. Paano ba ang budget ng gobyerno nagiging isang National Appropriations Act? Ano ba ang mga pinagdadaanan nito? At yun bang pagkakaroon ng bicameral conference na may mga blanco,
Yan ho ba'y talagang nangyayari? Walang information na nangyari na yan before. Kasi ngayon lang naman lumabas na mayroong blanco, mga blank spaces o blank appropriations dahil natuklasan niya ni Congressman Sid Ugab dahil isa siyang kongresista. At dati siyang chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso, ng Lower House. So, ang fast forward tayo, no, bago natin balikan yung budget process, Apo. sa nagsisimula at sa nagtatapos. Ang pinag-uusapan na lamang dito, kasi maliwanag na yung BICAM report, pirmado, nakita ko mismo yung, at least yung BICAM report ng Senado, na hindi naman ito magkakaiba sa BICAM report ng House. Kasi product yan ng Bicameral Conference Committee deliberations. Opo. Now, meron talaga mga blank spaces doon na parang nasa 12-13 pahina out of the 200 pages Opo. ng BICAM report. Kasi ang nakapaloob lang sa BICAM report, ito yung mga disagreeing provisions na kung saan hindi nagkasundo, iba yung version ng House, iba yung version ng Senado. At yun ang pinagre-reconcile. So, yun lang yung nilalaman. Kaya hindi ito aabot ng libu-libong pahina. Ang bilang nga na narinig ko, nasa 200 pages. Pero out of the 200 pages, may mga pahina na naglalaman ng mga blankong appropriations o mga alokasyon. Walang nakalaang pondo. So, established na yon, walang problema doon. Opo. May problema, pero ibig sabihin, hindi na subject ng diskusyon dapat. Ano? Ang pinag-uusapan na lamang dito, noong isinabmit yung enrolled bill, ang enrolled bill kasi dapat walang pagbabago doon sa BICAM report. Kasi ang BICAM report, pag ito'y naratipikahan o niraratipikahan ng either House, Senado man o Kongreso o Lower House, walang pwedeng baguhin. Kasi ang usapan lang dyan, iraratify ba o hindi. Kapag meron tumayo sa floor at nakakita sana ng mga blanco doon sa BICAM report, at sana may nakakita pero apparently wala or hindi pinansin. Dapat doon may tumayo, kinwestiyon niya at hindi maaprubahan o hindi mararatikahan yung BICAM report. Pag hindi niratipikahan yun sa floor, magre-reconstitute yung Bicameral Conference Committee para pag-usapan uli, para punuin, para walang question at walang blanco. Okay. So, nangyari, may blanco na nga, may BICAM report, may blanco, naratipikahan. Now, ang pag-uusapan na lang natin dito, noong bang nagsumite ng enrolled bill, yung Kongreso, ang nagpiprint kasi ng enrolled bill, House of Representatives. Walang papel ang Senado sa pag-imprenta ng enrolled bill na ipapadala sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo or ibito. Okay. Kung doon sa enrolled bill, nandun pa rin yung mga blanco dahil obviously o established fact na talaga may blanco sa BICAM report at faithful reproduction dapat ang enrolled bill ng BICAM report. So kung meron pa rin mga blanco doon at nakarating sa Malacanang, ang ibig sabihin sa executive branch nagkaroon ng pagtatawag na fill in the blanks. No? Malamang yan, ang nagawa niyan, DBM or yung miyembro ng DBCC. Kasi bago nila ilagay sa table ng presidente para pirmahan, hindi ko naman ma-imagine o wala makakapag-imagine na may mga blanco doon. Hindi pipirmahan ng Pangulo. Siyempre, makikita ni na si Executive Secretary Bersamin o si Secretary Enrile. Hindi makakalusot yun. Okay, so kung doon sa enrolled bill, nagkaroon na ng na-fill up na lahat yung blanco doon sa BICAM report. Ang ibig sabihin, pinilapan yon sa House of Representatives. Now, flashback, balik tayo sa 2018 para sa 2019 budget. Nangyari na yan noon, pero hindi blanco ang pinanggalingan. Noong nag-ratify kami sa Senate ng BICAM report at nag-ratify din sa House, napansin namin noong nakakita kami ng kopya kasi pipirmahan yon ng Senate President at saka ng Chairman ng Finance Committee. No? At that time, Senate President Soto. Ang chairperson, si Senator Legarda. So kami, ng mga staff ko, nakipag-ugnayan sa LBRMO kasi may nakita kaming mga naiba. Pag inamyenda pa nila, yung BICAM report na ratified na, naiba ang balangkas doon sa enrolled bill.
Hindi po pwede yun kasi ang enroll bill, kinopya mo lang dapat yung BICAM report na Yes. ratified eh. Opo. Okay, so sinabihan ko si Senate President, sinabi ko sa kanya, hindi po pwede ito kasi inamend ng, sa pagpaprint, na-amenda yung ating ratified na BICAM report. So nag-uusap-usap kami at ako, Senate President Soto, Senator Honasan, Senator Ligarda, at si Senate Minority Leader Franklin Drilon. Kasi kung kami lang mag-uusap, wala namang abogado sa amin. So sabi ko, tawagin natin si Pram para magkonsulta tayo. At para na rin may kaalaman yung minority bloc. Opo. Ang sinadjust yung Senator Drilon, napakaganda. Sabi niya, kasi kung hindi pipirmahan ni Senate President Soto yung enrolled bill, siya ang bubuntunan ng sisi pag nag-reenacted budget. Dahil siyempre, abutin ng Enero, Disyembre, oras na siliguro na yun. Opo. Mag-break na yung Kongreso, session break o Christmas break. So sabi ni Senator Drilon, pirmahan mo yung enroll bill pero i-qualify mo na ang saklaw lang ng iyong pirma yung na-ratify na BICAM report, hindi yung kabuuan ng enroll bill kasi na iba. Kasi gawin ng 75 billion pesos Okay. na parang amendment. At the same time, tinawagan namin si Executive Secretary Bingbong Medialdea. Sinabi namin yung problema. Pipirma namin to, papadala dyan, babalik sa House, pero tingnan nyo lang yung annotation na merong sinasabi doon, si Senate President Soto, na hindi kabuuan ng enroll bill ang kanyang pinipirmahan. So pinag-aralan ng Malacanang at nakakita pa sila ng additional 20 billion pa, mahigit. So yun ang pinakamalaking dito sa history ng Pilipinas sa aking pagkakatanda. Opo. 95.3 billion ang binito ng Presidente. Nawala yun sa national budget o sa GAA. So, yun ang tamang pamamaraan. Ang problema nga ngayon, walang nag-question nung nag-ratify ng BICAM report na maraming blanco. Senator Ping, Yeah. yung pag-ratify, paano ba ginagawa ito? Kasi meron hong mga lumalabas na pinadalhan lang ng email yung mga congressman. Tapos January 11, if I'm not mistaken, doon lang nila natanggap yung dapat ratipikahan. At nung araw din na yon na napakabilis, na ratipikahan kaagad. Paano ba ginagawa ang ratifikasyon ng bicameral report bago maging enrolled bill? Plenaryo yan. At saka hindi po pwede yung nominal voting nga yan eh. Oo. Kasi kung merong isang tatayo, halimbawa, bago siya bumoto o pagkaboto niya, magpapaalam siya, may I explain my vote. Kung halimbawa, negative vote. Kung halimbawa, nandun ako at nakita ko maraming blanco, tatayo ako doon, sasabihin ko, ang boto ko negative o no. And may I explain my vote. So, i-explain ko ngayon, kaya ko nagboto ng no, kasi hindi kompleto itong BICAM report, may mga blanco. So hindi pwedeng madalian ang ratifikasyon. Hindi pwede. Nominal yan. Isa-isang tatawagin yan. Okay. Starting sa letter A hanggang sa letter C, boboto. Kung hindi ho nasunod yung prosesong yon, anong problema ng orientasyon ng budget? Yan ang malaking usapin ngayon kasi idudulog sa Korte Suprema at Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano mangyayari o kahinatnan ng GAA ng 2025. Napakinggan natin doon, ang sinasabi niya, same pa rin doon sa Net 25. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi, kahit saan siya ma-interview, yun pa din. So, ngayon, ang problema talaga dito, parang makikita natin, maramdaman natin na ang problema nito ngayon, kung sino ang nag-fill in the blank, itong Kongreso or itong DBM, itong Department of Budget. So, pwede rin sa Senado. Kaya ngayon, ang niyan, kaya napirmahan ni Bongbong Marcos itong budget noong 2024, para itong 2025. So, halos tukoy na natin kung sino ang nagpuno. Kung hindi dinagdagan itong Kongreso, kung sino man sa Kongreso, masusundan na yan. Kung hindi ang Kongreso, itong Department of Budget, sila ngayon ang makikita natin. Kaya siguro itong Department of Budget, mukhang nagdistansya na rin. Mayroon silang mga sinasabi dyan na parang may tinatago sila.
So si Bersamin na napakinggan natin na hugas kamay na siya dito. Bahala na kayo, hindi kami kasali dyan. Ay alam na Bersamin na mayroon talagang nangyaring hindi maganda. Dati ba naman Chief Justice to si Bersamin? Di alam niya. Ngayon, itakbo to sa Supreme Court. Alam niya to na magkaroon talaga to ng resulta doon na hindi maganda para sa kanila. Ibig kong sabihin, hindi papabor dito sa kanila. Kaya ito ngayon, itong nag-insert nito, humanda kayo kasi katakot-takot nga kaso ang aabutin nyo dito ngayon. Kami dito, hindi kami pwedeng nanood lang dito kasi pera namin to eh. Pera ng taong bayan to, pera ng buong Pilipino to. Hindi to pinag-usapan nito isang tao lang. Hindi to pinag-usapan nito para sa inyo yan. Ang nakapagtaka lang dito, ito si Martin Romualdez at hindi nagsasalita ngayon. Si Grace po nagsalita pero pahapyaw lang, hindi rin nagsalita ng pinapaliwanag talaga niya. Si Kimbo, ang inaano niya yung si Chis Escudero. Si Chis Escudero, mayroong may sinasabi siya dyan. Ilagay ko lang yung sinasabi niya dyan. Yan yung sinabi niya. Punta ka sa korte. Kung di kayo nagsayang na kayo ng oras. So, ibig sabihin nito, parang niya na, parang mag-ano ka sa kanya na may alam siya. So, ngayon, pag nakikita natin to kung sino talaga, so, tandaan natin itong pagbumukha nitong mga to. Kung sino ba talaga ang dapat nating iboto itong darating na eleksyon. Kasi ito si Po, hindi ito tatakbo. Si Grace Po. Ito si Chis Escudero, hindi ito tatakbo kasi pwede pa sila dyan. Pero ito si Grace Po, paso na to pero walang tinatakbuhan to kung saan siyang posisyon ngayon. Dito siya magpapili. Dito sa Congress, ito yung bantayan nyo. Lalo dyan sa Leyte, itong si Martin Romualdez. Kasi iyan, tatakbo nga yan dyan. Walang kalaban yan eh. Kasi nga, ginapang na naman niya yung Comelec na dinisqualify yung kalaban niya. Ibig sabihin to, wala siyang karibal. So, ayun na. Ito si Ping Lacson, nakikita ko na hindi talaga to siya puro administration. Ngayon pa lang. Independente ang nakalagay niya na kandidato siya sa kanyang pagkandidato sa kanyang senador. Independent. Ibig sabihin, pag manalo to, hindi rin siya pure na administration. Ito siya, bit to ng administration. Siya yung kandidato, kaya lang, kumalas nga to sila ni Amy Marcos. Nung bago pa lang nag-file ng candidacy, ilang araw lang, nagkalasan na to sila eh. Bitaw na sa administrasyon na line-up. So ito si Ping Lacson ngayon, hindi ko naman to na okay ako dito sa kanya. So in fairness naman ito, noong nakaraan, kasi ito nga yung sinasabi niya na kung sino yung namuno niya dati. Itong si Loren Legarda, siya, at saka sino pa, ito si sa House naman, ito si Ungab. Ito nga yung posisyon ni sa appropriation nga to siya. Galing to siya doon. Kaya wala silang nagiging problema doon. So alam niya na ito si Ungab matino na congressman. Kaya ngayon, nakikita niya ngayon kung sino talaga ang may problema. Itong gobyerno na to ngayon, ang may problema. Nilagay na nga lang niya sa kanyang, nilagay niya na independent candidate siya. Kandidato siya na wala siyang pinapanigan. Independente. Di siya panig sa oposisyon, di siya panig sa administrasyon. Ibig sabihin, kanya lang. Ngayon ang nangyari din kay Amy Marcos na independente rin siya. Tumakbo daw siya independent pero di mananalo to si Amy Marcos kasi ang daming pautot. So ito si Ping Lacson, hindi ko naman nanto na okay to siya. Yun nga, sabi ko, yung nakarang administrasyon, okay to siya kasi binulat-lat talaga nila yung mga budget nila noon na hindi kagaya ngayon na pumirma na to si Bongbong Marcos, narinig din niya ng mga balita to, hindi man lang binalikan kung sino ba talaga. Magpa-imbestiga na siya ngayon dito, pati yung kongreso nito, pero tahimik. Nagbitaw pa to si Bongbong Marcos na sinungaling ang mga Duterte. Pwede lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Basta-basta lang to nagbitaw ng salita na gano'n na magsinungaling ang Duterte. Ngayon, sino ang sinungaling? Siya na, ngayon. Ang hirap kasi ni Marcos,
hindi siya nakiramdam muna kung nagka-problema ba o hindi. Basta-basta na lang to siya sinungaling si Duterte. Ngayon, sino sinungaling ngayon? Marcos. Grupo mo. Kung sino yan sa mga bata mo dyan. Kung hindi ka kasabwat dito, patunayan mo. Ipatawag mo tong pinsan mong buhaya na sobrang gahaman sa pera na tanungin nyo. Yung Quadcom, sige, nyo yan. Bulat-latin nyo rin. Magawa kayo ng yan. Investigasyon kung sino ba talaga. Ito si Stella Kimbo, di na nga sumasagot eh. Alam niya na rin na may siya atraso eh. Kung sino mga congressman nito, senador na may atraso nito. Sinabi nga di ba ni Ping Lacson na mayroong pumirmang 14 na senador, pero walang pangalan kung sino yon. May hawak siya. Ang hawak niyang dokumento, same doon sa hawak ni Congressman Ungab. Ngayon, sino magsisinungaling ngayon dito? Abangan.